Isa na namang survey ang nagpakita ng pagbaba ng trust at approval rating ni PBBM at VP Sara. Umpisa na ba to ng pagbabago ng isip ng 31 million? Hindi natin alam. Pero alamin natin yan na, tingnan natin kung anong meron dyan sa kwento na yan. Maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magbibigay po guys sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kaya mga kutsero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, mag-register po kayo ng account at ilagay nyo po yung bank account details nyo. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Nasa na? Yun! Kaya mga kutsero, gamitin na ba si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, ito nga ang kwento. Diyos ko. Pangatlo na to. Pangatlo ng survey ito. Ito yung balita kanina. Tingnan natin. Game. Ang sabi, Bongbong Marcos, Sara Duterte's approval ratings fall. Yan ang sinabi ng Pulse Asia. Ngayon po yan balita, October 2, 2023. Mamaya pag-aralan natin itong sinabi ni Pulse Asia. Pero panoorin muna natin yung sinabi sa balita. Ito yung sinabi sa balita. Nel, kailan isinagawa ang survey at ano yung maaaring nakaapekto sa pagbaba ng trust at approval ratings ng Presidente at Vice-Presidente? Yes, batay sa September 10 to 14, 2023 survey na isinagawa ng Pulse Asia sa 1,200. Kasagsagan ng yun? Naitala ang pagbaba issue sa bigas? Trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mula 80% noong June 23, nakakuha ng 65% sa approval rating ang Pangulo noong Setyembre. 73% naman si VP Duterte kumpara sa 84% noong Hunyo. Sa kabila nito, sina PBBM laki ng binaba, Sara ay may pinakamataas pa rin na approval ratings kumpara kay nila Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa trust rating, 71% ang nakuha ni Pangulong Marcos kumpara sa nakuha niya noong June na 85%. 5% si VP Sara kumpara sa 87% noong June. Pero sa kabuuan, ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang may mataas pa rin na trust ratings kumpara sa ibang opisyal. Isinagawa ang survey bago o habang dinidinig ang panukalang budget sa 2024, partikular ang ukol sa pag-aproba sa 4.8 billion confidential at intelligence funds ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines ukol sa pagdagsa ng Chinese fishing vessels sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Ni Pangulong Marcos sa 18th East Asia Summit sa Jakarta, Indonesia, na itigil lang delikadong paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia vessels sa South China Sea at ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Malalaking issue Oo. Actually, mga kutsero, hindi, tulad nga ako ng sinabi ko nung nakaraan, hindi ako magtataka kung bababa sa survey ang mga numero ng presidente at ng vice-presidente natin. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga issue na itong mga nakaraang buwan, mabibigat ho talaga. Mabibigat ho talaga, mga kutsero. Hindi ho siya simpleng bagay. At ito mga kutsero, produkto ng maraming factors. Isa dyan yung international na presyo or yung global prices ng bigas, global prices ng crudo, tapos yung Ukraine-Russia war, etc. etc. Marami po talagang naapektuhan. It's really a bad time sa buong mundo. This is really a bad time globally kahit saan kayo pumunta. Diba nga eto nga si Canada, babawasan daw ang mga student visa na inaaprobahan dahil meron silang inflation sa housing. Si China, pabagsak ang ekonomiya. Si Amerika naman, mag-government shutdown na naman. Diba? Mag-government shutdown na naman sila. Most of the modern world nagkakahirapan talaga. Nakakahirapan talaga. And we are not exempt. Wag ko tayong feeling exempted tayo diyan. Hindi. Damay tayo diyan. O sige, pero basahin natin muna yung sa survey. Ito yung sa Inquirer ang sinabi. Bongbong Marcos, Sara Duterte's approval ratings fall. Ayan.
lumabas sa balita. The approval ratings of President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte dropped in the latest survey conducted by Pulse Asia in September. Ayan. So tingnan natin yung yung mga numero dito mismo sa media release ng Pulse Asia Research. Tingnan natin to. Kung anong nakasulat dito. Okay, puntahan natin to. Approval rating ni Presidente Bongbong Marcos nasa 65%. At si VP ay nasa 73%. Wala natin pansinin yung sa iba. Okay, kasi hindi naman sila importante. Ay, hindi, si Supreme Court, importante pala siya. Anyway. Ay, nako. So, ito na nga. Ang lumalabas dito, 65% sa buong Pilipinas. Okay, ang ibinaba ni Presidente Bongbong Marcos, no? And, teka, may comparison ba dito ng previous survey? Tingnan natin. Okay, so ito yung comparison ng pagbabago from the previous months in June 2023. Ayan, no? June 2023 to September 2023. So yung kay PBBM from 80%, ayan, from 80%, bumaba po siya to 65. So that's a negative 51% change. Napakalaki ho niyan. That's significant. Napakalaki ho ng pagbaba niyan, mga kotsero. Ang pinakamalaki niyang pagbaba ay nasa Greater Luzon. Balance Luzon. Negative 15%. Pero malalaki to, mga kotsero This is a significant drop. 14%, 15%, 14%, 14%. Malaki ho, mga kotsero, ibinaba. And majority po ng dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng drop ay dahil sa Class E. So, ibig sabihin po, mga kotsero, yung iba po nating mga medyo nahihirapan sa buhay, sila po yung nagsabi na hindi na sila happy kay PBBM. Yung medyo hirap sa buhay. Not only that, mga kotsero, syempre, yung ABNC, alam naman natin, mga kotsero, itong ABNC, forever yan galit kay Presidente. Bakit? Kasi yan yung mga nagsasabi na sila yung elite, sila yung mga nakapag-aral, yung mga nagsasabi na let me educate you. So sila yan. Sila yan, mga kotsero for the most part. So, yung dating 75% na suporta from the ABNC class ay bumaba sa 53%. And then, yung dating 82% ay bumaba to 53%. That is negative 29. Laki ng binawas, mga kotsero, no? Sobra. At si VP Sara naman, from 84 nung June 2023, bumaba naman to 73%. At ang kanyang pinakamalaking bawas ay sa hanay ng Balance Luzon. So, ito yung mga region na outside of NCR. Yan yung Balance Luzon. And what else? Ang pinakamalaki niyang bawas ay syempre yung mga elite na pilit. Yung elite na pilit, yung ABNC. Although she's still enjoying a good number pagdating sa Class D and Class E. I would say that's because of the Duterte effect. Ibig natin sabihin yung halo effect na nakukuha pa niya sa kanyang ama. And of course, syempre, ang laki ng hatak niya sa Mindanao. Tingnan natin, saan yung sa Mindanao? Saan na yun? 87%. Laki. Laki ng hatak ni VP sa Mindanao. Siyempre, taga dun siya. Ganun talaga. Walang problema dun. Yan. So, for the most part, ang talaga kay PBBM itong NCR. Which for me, mga kotsero, is expected. Kasi nga, NCR and Mindanao. Dati kasi, mga kotsero, itong si Mindanao, hindi siya lumalayo sa numero ni VP Sara. Itong Mindanao. Kung 87 si VP Sara, for example, si PBBM around 80, ganyan. Ayan, ito nga 82 O dito, ayan, sana yan. Yan. And then, 96. Mas malaki pa, siyempre, Mindanao. Pero hindi ko siya nababa sa Mindanao. Maski nung elections, ang lakas sa Mindanao Nasa siya nasa around 80 to 90% sa Mindanao. Si PBBM. But now, it seems,
may changes, may pagbabago, ano. So yung dating 74 ay nag-60. Same is true with NCR. Dating 74%, ngayon ay 60. It's all but normal, no? I expected this already. Simply because of yung issue talaga natin sa bigas. It was ang sama talaga ng tama noon, mga kotsero. Ang sama nung tama nung issue sa bigas. And mga kotsero, ito rin po yung tawag dito, resulta. Pareho halos eh. Yung sa isa pang survey, which is itong sa pahayag, which was released nitong nakaraan lang to. Kailan ba to ni-release? Very recent lang din to eh. Ito, September 22. Ito sa pahayag, halos ganun din. Halos pareho lang. 55. From 62, naging 55. Yung in favor. Or pabor pa rin. Or approve of PBBM. From 62%, naging 55%. Matik na yan. Na itong 62%, nahati na yan dito sa umayaw at saka doon sa mga undecided. Matik na yun. Ganun na yun. Tsaka ito kay VP Sara, ganun din. From 67, bumaba to 62. It's really bad across the board. It's really bad. Tapos ito pa sa huli, sa Okta. Marcos Duterte Trust and Performance Ratings dip. Balita po ito ng isang linggo. Ang sinabi, its second quarter to go ng masa survey conducted from July 22 to 26 showed Marcos's trust ratings at 75%, 8% lower than the 83% trust rating in the first quarter. Only 8% of Filipinos distrust him, while 17% of adult Filipinos are undecided. Okay. Tapos, the president's trust rating is highest in the NCR at 81% and among socio-economic class D and E at 76%. Ang pinakamababa niya was Visayas, which is also his lowest rating among the class ABC socio-economic group. So ito yung kay Krappler, yung kay Okta at saka itong kay pangalan niya, itong kay Pulse Asia, hindi nagkakalayo ang kanilang Although sabi ni Okta sa kanilang survey, mas mataas daw si presidente sa class D and E. So iba dito ng baka kasi dahil ibang audience, mas trustworthy or mas approve, mas may tiwala kay presidente. So, kaya ganun. Well, this is trust rating eh. Tingnan natin, may trust rating ba dito? 71% ang trust rating ni presidente. Mataas pa rin. Si VP naman, 75%. Tapos, as far as trust rating is concerned, 14% ang ibinaba. Yan, 14%. From 85 nung June 2023 to 71. Si VP naman from 87 to 75. Lalaki ng bawas. So, mga kotsero, it's almost the same across the board sa lahat na nagsa-surveys. Si SWS na lang ang kulang eh. Wala pa yung kay SWS eh. Yung performance rating naman, kaya yung approval rating is at 71% kay presidente. Kay VP naman, 83%. Mataas pa rin. 83% kay Okta. So, pero ang pangit nung bagsak eh. Ang pangit nung nung pagbaba. This is really a very, very bad time sa Uniteam. Masama talaga tong season na to sa Uniteam. Itong second quarter. Masama. Pangit. Third quarter pala. Ang pangit na tong pasok ng third quarter sa Uniteam. Dami naging problema eh. Ang daming naging problema. And it's all but expected. Wala naman tayong choice eh, kundi harapin yan mga yan. Ang nakakatawa lang mga kotsero, kung paano nagpe-piesta ngayon ang mga dilawang pig CPP. Pesta. Siyempre, kasi ayaw nila dyan eh. Ayaw nila kay Bibi Sara at kay Presidente. Natural, magpe-piesta sila. Itong sinasabi nila ngayon.
Kinuha ko yung kay Krappler kasi syempre, pag ang audience si Krappler, puro dilawang pink CPP. Ayan, sabi nila. Ayan. Sa wakas daw, sa wakas. Tapos sabi, ang bait pa ng survey nila ha. Kasi sa pinapakita nila, parang mas mababa pa dito yung ratings. Talaga ba? Talaga ba? Alam niyo yung pulso ng buong Pilipinas? At ako sabi, the honeymoon is over, the reality sets in, confidential fund, is just a new and fancy name to scam ordinary people. Uy, factor, oh. Yan. Tapos, musta kaya yung mga bumoto sa kanila? May bigas pa kaya silang makakain? Marami pa naman. Ang dami ko pang bigas. Desperado ka na ba sa bigas? Bigyan ka tang kilo. Nagigising na raw sa katotohanan. Yan. So, syempre, yung unity team, tsaka yung mga camping. Hindi naman. Kasi, kung makikita nyo yung yung senatorial results ng survey, hindi pa rin pumapalo si Lenny. Wala pa rin siya sa sa top 12. So hindi nagigising sa katotohanan. Kasi wala namang katotohanan dapat ikagising. Kasi kayo yung kasinungalingan. Kaya ganon. Ayan. Tapos sabi, tuwing may anomalya at pagdinig na nagaganap kay SWO, laging may pa-survey ang Pulse Asia at HWS at iba pang survey firm na sumusulpot lang nitong 2022. Pero in fairness, mababa ang marka pero di pa rin ako naniniwala. Okay, hindi ko maniwala. Ayan, deserve daw maghirap ang mga bumoto sa kanila. Music to my ears. Kesa silang lahat, mga kutsero. Nagpapakatotoo na ba ang Pulse Asia? Ayan. Pati raw ibalita yung distrust si Sara na 5% lang. Ayan. So, syempre, piyesta sila. And, ngayon, nagtitiwala sila sa survey. Diba? Naalala nyo nung election na lagi nilang sinasabi na fake daw yung mga surveys? Nung ang taas-taas sa survey ni VP Sara at ni Presidente Bongbong Marcos. Anong sinasabi ng mga camping? Hindi, fake yan! Fake! Peke yan! Yan ang sinasabi nila. Tapos ngayon, nung medyo nakakita sila ng numero na gusto nila, napapabor sa kanila, biglang may tiwala agad sa Pulse Asia at sa mga survey firms. Biglang may pagtitiwalang naganap. But anyway, mga kutsero, what are my thoughts on this? First is, we are really in trying times. Nasa talaga tayo, nasa moment talaga tayo ng ating ng administration kung saan mahirap talaga. Mahirap yung challenges, mahirap yung sitwasyon, ang dami nating nilalabanan. At so that's the first thing. Second thing is this. Dahil maraming pinagdadaanan, may issue sa bigas, may issue sa mga iba't ibang aspeto ng ng pamumuhay natin sa bansa. Tapos binibring up pa yung supposed illegal confidential funds, etc., etc. Sinasabi nila na yun ang ginagamit nila para ikondisyon ang utak ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo po mga kutsero, ito pong si survey is only a snapshot of a what do you call this? Of a certain group of people. Ako hindi ko i-discredit ang scientific basis ng mga surveys. It reveals something. Merong naiuungkat yan. So para sa akin, if the administration wants to improve the numbers, they should start listening to the people. Alam niyo po mga kutsero, sa sobrang dami ng ingay na naririnig ng taong bayan tungkol sa mga batikos laban kay Presidente at kay VP, natatabunan na yung mga magagandang nagagawa nila. Natatabunan. Kasi nga, ang daming ito nga lang kay Presidente, di ba? Meron ka ng dilawan. Meron ka mga taong disgruntled kasi may mga interese lang hindi na pagbigyan.
Tapos meron mga sumuportang DDS na bumaliktad na rin, di ba? Let's face facts, marami naman ganun eh. Totoo naman yun eh. Tapos merong mga ganun. Syempre nandiyan pa yung mga dilawamping CPP na ever since hate na hate ang pangalang Marcos. So, para sa kanila, this is a victory. And it seems medyo detached. Medyo parang hindi yata nakakarating yung yung mensahe. Alam nyo po, tulad po nung sinabi ko nung umpisa, kapag nagkaroon tayo ng Marcos Duterte na administration, it should be near perfect. I'm not expecting a perfect government, but it should be at least close. Malapit-lapit sa perfect administration. Bakit po? Kasi nga maraming babatikos. Tulad nito, maraming bumabatikos, di ba? Maraming magsasalita, maraming masasabi, maraming gagawa-gawa ng kwento, etc. etc. It seems yung may disconnect talaga eh. May disconnect sa gitna ng mamamayang Pilipino at sa tenga ng administrasyon. It seems the administration is not communicating well. Hindi na hindi na kukuha yung mga mensahe. Kahit may mga success, kahit may mga good things, may mga magagandang nagagawa, natatabunan yon ng mga batikos. Sayang. Alam nyo kung bakit sayang? Kasi si Presidente is doing his best. Alam nyo, si Presidente, wala siyang spokes. Sa lahat ng Presidente nagkaroon ng Pilipinas, si Presidente Bongbong lang ang walang spokes. Or at least the President I can remember. Siya lang po ang walang spokesperson. Nag-e-effort po ang Presidente, mga kotsero. Nag-e-effort ang Pangulo na maka-reach na marinig siya ng taong bayan. Nag-e-effort siya. Wala siyang spokes. Kapag may mga events, siya mismo ang pumupunta. Pag may mga pag may mga interviews, kahit sa mga events, di ba, nakikita nyo naman. Siya mismo ang humaharap. But it seems, mga kotsero, hindi po nakukuha ng taong bayan yung kanyang mensahe. Dahil sa sobrang ingay ng mga batikos. At syempre, dahil, they're entitled to their own, batikos, di ba? Karapatan naman nila yan. Same is true with VP Sara, mga kotsero. Sincero sa trabaho, gustong may ma-achieve sa DepEd, gustong makatulong sa ating Pangulo, gustong makatulong sa NTF-ELCAC. But it seems, mga kotsero, yung mensahe is not coming through. Hindi nakakalusot yung mensahe sa taong bayan. Natatabunan yung mensahe ng batikos. Mas na-amplify yung mga batikos kesa doon sa mga bagay na ginagawa nila. And mga kotsero, I would say this is worse than the time of PBBM, ni PRRD. And I would say that with a certainty. Mas malala po ngayon ang demolition job sa Uniteam kaysa nung panahon ni PRRD. Bakit? Kasi mga kotsero, nung panahon ni PRRD, ang magkalaban lang yung mga admin supporters at mga dilawan. That's it. Ngayon, wala na. Gulo-gulo na. Yung mga supporters ni FPRRD tsaka ni VP Sara, may isang grupo yan. Supporters ng Marcos BBM Liza, isang grupo yan. Yung mga neutral, konti na lang. Ako doon sa mga neutral na konti. Wala. Ganun talaga. It's lonely when you're neutral. So, ganun. And it should not be the case. And the reason kung bakit nabuo ang Uniteam is because of the dream na kapag nag-unite, kapag nagkaroon ng pagkakaisa, makakatulong yun para umusad ang bansa. But iba yung nangyari. Well, maraming nangyari. May history yan, lahat-lahat. And hindi ko masisisi yung iba. But, at the same time, sino ba talagang uunahin nyo? Yung politika nyo o mga interest nyo? Taong bayan o politika nyo? Kasi mga kotsero, at the end of the day, all of these are just numbers. Mga numero lang yan.
It doesn't even reflect the sentiment of majority of the people. It gives a snapshot. Ano lang yan? It's just, kumbaga, parang isang eksena lang yan sa pelikula. Hindi yan yung buong pelikula. Mas malaki pa ang kwento. Mas malaki pa ang pinagdadaanan natin sa bansa. Pero alam niyo po kung saan tayo nahihila? Nahihila tayo sa politika ng personalidad. Nabubuhay tayo sa... Ang politika natin ngayon is very... masyadong malabel. Diba? Ang hilig natin dun sa, hindi, loyalista ako. Ay, hindi, DDS ako. Susuporta lang ako kay Digong tsaka kay Sara. Suporta lang ako kay BBM tsaka kay Lisa. Suporta lang ako kay Aimee, etc. Ano nyo mga kutsero? Wala yung problema dun. It's just that, sana, at one point, makakita tayo ng common ground. Sana at one point, makakita tayo ng common ground. And pinag-uusapan namin to nung mga iba ko pang nakakausap na vloggers. Sabi ko sa kanila, na kapag nagpatuloy itong ganitong sistema, na nauuna pa ang interes ng mga politiko kaysa sa gusto ng taong bayan, magugulat na lang po tayong lahat, nakabalik na naman ang mga dilawan. Nakabalik na naman sila. Meron na namang NPA. Malakas na naman ng CPP. Sana po hindi mangyari yan. But mga kutsero, let's be more aware. Mas maging po tayo mapanuri. Lalo na sa pag-aralan po natin, basahin kung ano nangyayari sa pangmalakihang from a bigger perspective. Hindi lang dun sa politika ng bawat isa. And I hope one of these days we can find the common ground. Ang problema lang kasi talaga may mga yung mga batikos na wala sa lugar. Yung mga batikos na alam mong imbento or yung mga batikos na hindi naman sila sigurado kung totoo. Pero ginagawa nila, binobroadcast na lang nila. Para, syempre, kasi may interest sila eh. May gusto silang mangyari. Basta mga kutsero, kapag merong pinuna, dapat merong ebidensya na kalakip para mas kapanipaniwala yung mga sinasabi. At yun po ang lagi nating hahanapin. Pag may bumabatikos, ano ebidensya mo? Diba, eto ma'am, meron akong video kay Rizzo Ontiveros. Puro siya batikos. Ano ebidensya niya? Wala. Patalon-talon siya ng topic. Paiba-iba ng topic. Napahiya siya dun sa una. Ngayon, tutuloy niya sa ibang topic, di ba? Nag-iiba-iba lang siya ng topic, pero isa lang ang tinitira niya. Isang tao lang ang tinitira niya, pero nag-iiba-iba lang siya ng topic. That's what I meant. So, may mga ganyan tayong eksena ngayon sa bansa. And I hope that we learn to discern what is BS from what is not. So, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Coach Jarrett YouTube channel. Meron din tayong Facebook page, Coach Jarrett din ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. So, bye everyone. See you next time. Bye!